Mga ka-PBL, napanood nyo ba ang laban ng Bataan versus Parañaque? Maraming nagsasabi na controversial daw ang game na to. Tinalo ng Bataan ang Parañaque sa score na 132-83, 49-point lead. Controversial game nga ba? Para sa akin, parang hindi naman. Dahil ang Parañaque ay ang pinaka-worst team sa PBL. May record sila na 1 win and 23 loss. Pero hindi po natin masisisi ang mga tao na sabihin na controversial game daw ito. Kaya nila siguro nasabi dahil sa mga plays na to. Eto, tinawagan ng 24-second violation. Here, as we go down deeper into this. Makikita natin dito parang hindi aware ang Parañaque sa shot clock dahil pwede na namang itira. Dito naman, hindi ko alam kung aware ba si Alianes sa depensa ng Bataan. Parang binigay lang yung bola eh. At tingnan nyo pa yung takbo niya. Just maybe looking at his older brother. Halos magkamukha talaga. At dito sa replay guys, mas klaro talaga. Ang talo nila against Pampanga where they could have made a statement with that huge upset if that any team in the play At dito naman guys, tingnan nyo kung ano kalayo yung depensa ni Mga Ahas. would have a handful going up against Bataan, especially with this guy blocks down the board. Dito naman, 8 seconds violation. Parang walang ganang tumakbo si Alianes eh. For Parañaque. At yun na nga ang nangyari doon. 8 second back. Sa play naman na to, 24-second shot clock violation yung tinawag. Tignan nyo si James Mga Ahas dito. Pwede namang itira pero pinasa pa. Hindi ko rin alam kung aware siya sa shot clock. Gets it to James. Parañaque. Couple of times already that time has Dito naman, tingnan nyo yung depensa ni James Mga Ahas. Dito nag-switch, pero sa kanya to dapat dahil siya yung sa harap. Pero iniwan niya lang at parang intentional pa. turnovers already against Parañaque. Dito naman, depensa pa rin ni Mga Ahas. Tinignan lang at hinayaang makascore. 11 points lang ang lamang ng kalaban dito The bench for the Risers after giving up an easy basket. Sa play naman na to, yung kapatid niya naman, hinayaan lang makascore. Hitting Dom Vera in stride as he gets the layup. Sa play naman na to, Shaq Alianes, nag-feeling Steph Curry pa. Pulls the trigger. Can't get it to fall. Dito naman, parang walang gana ng dumipensa ang Parañaque. Tazon. Yambing will slam it down. Was actually asking for the lob. Eto naman guys, inbound play. At tingnan nyo kung anong nangyari. 64-34. Alam mo isang player sa Bataan na mayroong kamukha din na talagang di ko matanggal sa isip ko. Mamaya Sa play naman na to, halatang tamad na mag-box out at dumipensa yung Parañaque. just couldn't hit it. Sason sa ilalim, Kabawan. Si Torado lang yung nasa ilalim doon. Sa play naman na to, parang pinako yung paa ni Mga Ahas, hindi na tumalon. Much like Bataan is pushing the pace. Tutoy Ramirez. At another defense ang Mga Ahas na naman. Tingnan nyo kung anong defense ang ginawa niya. Nag-fake na lang siya, natatalon. Prove to 10 and 15. And that's important. At sa play na naman na to, Mga Ahas brothers, tinamad na naman magdepensa. The last play in spot. Yeah. At dito naman, tingnan nyo yung tira. Ganon din ang record ng Caloocan, Pangasinan, who will play tomorrow. That's gonna be a big game. Caloocan and Dito naman, behind the back pass to kalaban yung ginawa. of 144 points. Although there's still some time, they're now at 129. At eto yung last, open shot pero board lang yung tinamaan. No pushovers. That's why the other teams na nakalaban nila na nasa taas ng team stand. Kayo, ano sa palagay nyo yung nilaro ng Parañaque? Alam naman natin na malakas yung Bataan pero hindi mo talaga makita na nag-effort sila sa depensa. Kaya maraming nagdududa na game fixing daw.